isang maruming basahan na dapat nang itapon. Yan ang tingin nila sa akin habang pasan ko ang kanilang apo sa aking sinapupunan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Silva, ang bawat ngiti ay may lason at ang bawat haplos ay may bahid ng panlilinlang. Habang ako ay nagdurusa sa dilim ng hamrut sa gitna ng unos, sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking pagkakaaba. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng tinangka nilang ilibing ng buhay ay siyang maghuhukay ng sarili nilang libingan. Kaya ko bang patawarin ang mga kumuha ng lahat sa akin? O ang huling hininga ko ba ay magiging mitsa ng kanilang pagbagsak? Kahit kailan, hindi magiging isang De Silva ang basurang yan. Gagamitin lang natin siya hanggang sa lumabas ang bata. At pagkatapos, itatapon natin siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Ang boses ni Doña Remedios ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa dibdib ni Faustina. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng engrandeng silid ng kanyang biyenan, hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas na mainit niyang iniluto. Iyon ang paborito ng matanda tuwing sumasakit ang ulo nito. Isang pag-aalaga na akala ni Faustina ay magiging tulay upang tanggapin siya sa pamilyang ito. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Donya, ang init ng mangkok sa kanyang palad ay tila naging yelo na nagpapatigas sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Faustina. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang no ay tila naging luha ng kahihiyan. "Mommy, don't be too harsh," narinig niyang sagot ni Griselda, ang kanyang biyenang babae na sinamahan ng isang mapait na tawa. "Wait until the heir is born. Para naman hindi tayo mahirapan sa pag-aalaga ng baby, let her stay for a while. After that, she's invisible to us again." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Faustina. Napakapit siya sa gilid ng pader habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang malaki ng tiyan. Doon sa loob, naramdaman niya ang marahang sipa ng kanyang anak, isang buhay na nabuo sa pag-ibig. Ngunit sa paningin ng mga taong ito, isa lamang itong transaksyon. Isang kagamitan. Sa sobrang panginginig, dahan-dahang tumagilid ang mangkok sa kanyang kamay. Ang mainit na sabaw ay humalik sa kanyang balat. Nag-iwan ng mapulang marka ng pagkapaso. Ngunit hindi siya dumaing. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang sandaan sa tindi ng hapdi na humihiwa sa kanyang puso. Nanigas siya sa kinatatayuan nang biglang bumukas ang pinto. "Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba nakikinig, you pathetic girl?" Ang boses ni Griselda ay parang latigo na humampas sa katahimikan ng pasilyo. Tinitigan niya si Faustina mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Ibibigay ko lang po sana ito kay Mama." Halos bulong na sagot ni Faustina, habang pilit na itinatago ang nanginginig na tinig. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, sa mamahaling carpet na tila mas mahal pa ang halaga kaysa sa kanyang dangal sa bahay na ito. Lumabas si Doña Remedios mula sa silid. Ang kanyang muka ay parang maskara ng kapangyarihan at put. "Wala akong kailangan mula sa iyo. Ang tanging kailangan ko ay ang nasa loob ng tiyan mo. Huwag mong isipin na dahil dinala mo ang apelidong De Silva ay kapantay ka na namin. You are just a vessel, Faustina. Isang lalagyan na kapag wala ng silbi ay itatapon." Tinalikuran siya ng matanda. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang bawat hakbang ng Donya ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa kanyang kapalaran. Naiwan si Faustina na mag-isa habang ang sopas na pinaghirapan niya ay dahan-dahang lumalamig sa sahig, kasing lamig ng pag-asang pilit niyang pinanghahawakan. Sa loob ng kanyang silid, pilit na huminga ng malalim si Faustina. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sa salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng namumutla, may mga matang puno ng hapis, at isang pusong unti-unti nang nadudurog. Bakit ang pagmamahal na akala niya ay magiging langit ay naging isang madilim na bilangguan?
Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat saksak ng salita, kapalit ng isang pamilyang kailanman ay hindi siya itinuring na tao. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng telepono sa baba. Alam niyang si Alejandro yon, ang kanyang asawa, ang tanging dahilan kung bakit siya nananatili. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang extension line sa kanilang silid, narinig niya ang boses ni Doña Remedios sa kabilang linya. Alejandro anak, huwag kang mag-alala rito. Faustina is resting. Alam mo naman ang asawa mo, medyo tamad at laging tulog. Hayaan mo na siya. Ako nang bahala rito sa mansyon. Napapikit si Faustina habang tumutulo ang isang mainit na luha sa kanyang pisingi. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay isang pader na itinayo sa pagitan nila ni Alejandro. Isang pader na gawa sa kasinungalingan at manipulasyon. Habang ang gabi ay dahan-dahang gumabalot sa mansyon, pumasok si Griselda sa silid ni Faustina nang hindi kumatok. May dala itong mapait na ngiti. Keep this safe for me, Faustina. Masyadong mahalaga ito para mawala. Wika nito habang may inilalagay na isang maliit at makinang na bagay sa loob ng bag ni Faustina na nakapatong sa mesa. Hindi na hinintay ni Griselda ang sagot ni Faustina. Lumabas ito ng may halahak na nagpapatayo ng balahibo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Faustina ang isang kakaibang kaba. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang babala. Isang babala na ang unos na darating ay mas malupit kaysa sa anumang bagyong naranasan niya sa labas. Sinong makikinig sa isang babaeng wala ng boses? Sino ang maniniwala sa isang pusong matagal ng pinatunayan ang katapatan kung ang kalaban ay ang mismong mga taong may-ari ng katotohanan? Maliwanag ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon. Ngunit para kay Faustina, ang bawat sinag ay tila nagdadala ng mas mabigat na daluyong ng kaba. Maaga siyang nagising upang ayusin ang mga kagamitan sa sala, pilit na ibinabaon sa limot ang mga lason na salitang narinig kagabi. Ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi nagtatagal. Isang matalas na sigaw mula sa itaas ang bumasag sa kapayapaan ng umaga. Ang singsing ko! Ang minano ko pang alahas mula sa aking lola, nawawala! Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, puno ng peking sindak at galit. Mabilis na nantakbuhan ang mga katulong patungo sa sala. Nakatayo si Faustina sa gilid. Hawak ang isang basahang puti, habang bumababa sa hagdanan ang Donya, nakasunod si Griselda. Ang mukha ng matanda ay pulang-pula, at ang kanyang mga mata ay agad na lumingon kay Faustina, na tila isang lawin na nakakita ng biktima. Walang ibang pumasok sa silid ko, kundi ang mga tao rito sa bahay! Sigaw ni Doña Remedios. Lumingon siya kay Griselda na may mapait na ngiti. Griselda, tawagan mo ang mga pulis. Hindi ako papayag na may magnanakaw sa ilalim ng aking bubong. Wait, Mommy! Pigil ni Griselda na may halong pambubuska sa boses. Baka naman nalagay lang kung saan. O baka naman may nag-isip na mas kailangan nila ng pera kaysa sa sentimental value ng alahas mo. Bakit hindi muna natin i-check ang mga gamit ng lahat? Tumingin si Griselda ng diretso sa mga mata ni Faustina. Ang kaba sa dibdib ng babae ay lalong tumindi. Naalala niya ang makinang na bagay na inilagay ni Griselda sa kanyang bag kagabi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanyang silid, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ilabas ang lahat ng bag ng mga katulong. Pati ang bag mo, Faustina! Utos ng Donya. Isa-isang ininspeksyon ang mga gamit ng mga naninilbihan, ngunit walang nakita. Nang dumating ang pagkakataon na buksan ang luma at kupas na bag ni Faustina, naging bingi ang paligid. Inagaw ni Griselda ang bag at marahas na ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa marmol. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga barya at personang nagamit ang narinig. At sa gitna ng lahat, lumabas ang isang gintong singsing na may malaking diamante. Kuminang ito sa ilalim ng chandelier, tila humahalahak sa kamalasan ni Faustina. Oh my God, Faustina! I can't believe this!
Malakas na bulalas ni Griselda habang tinatakpan ang kanyang bibig. Pinatira ka namin dito, pinakain, binigyan ng marangal na buhay kahit galing ka sa putikan. At ito ang isusukli mo? Hindi po, hindi akin yan. Hindi ko po yan kinuha. Nauutal na sagot ni Faustina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang anak sa bagsik ng paligid. Nanay Remedios, maniwala po kayo sa akin. Kagabi lang po inilagay ni Griselda ang isang malakas na sampal ang nagpalingon sa mukha ni Faustina. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang pisingi. Ngunit mas masakit ang pagkakait sa kanya ng pagkakataong magpaliwanag. Huwag mong madamay-damay ang anak ko sa kadumihan ng kamay mo, bulyaw ni Doña Remedios. Wala kang utang na loob. Akala mo ba dahil asawa ka ni Alejandro ay ligtas ka na? You are a thief, Faustina. Isang manghuhuthot na pumasok sa pamilyang ito para lang magnakaw. Lumapit ang matanda kay Faustina. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Either tatawag ako ng pulis at doon ta sa selda magsisilang ang anak mo o pipirmahan mo ang mga papel na ito. Inilabas ni Griselda ang isang folder mula sa kanyang likuran. Binuksan niya ito at bumungad kay Faustina ang salitang annulment of marriage. Pirmahan mo ito at aalis ka sa bahay na ito ng tahimik. Sasabihin namin kay Alejandro na iniwan mo siya dahil nakakita ka ng ibang lalaki na mas mayaman. Kapalit niyan, hindi kita ipakukulong. Malamig na wika ni Doña Remedios. Pumili ka. Ang kalayaan mo o ang pagkabulok mo sa bilangguan kasama ang batang yan. Napapingin si Faustina sa papel. Ang bawat letra ay tila mga anay na kumakain sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa bintana, umaasang lilitaw ang sasakyan ni Alejandro, umaasang ililigtas siya ng lalaking nangako ng habambuhay na pag-ibig. Ngunit ang kalsada ay nananatiling walang laman. I give you 10 seconds, Faustina. Pagmamadali ni Griselda habang iniabot ang panulat. 10, 9, 8. Ang bawat bilang ay parang tibok ng bumbang malapit ng sumabog. Ang luha ni Faustina ay hindi na mapigilan sa pagpatak. Nababasa ang folder na hawak ng kanyang biyenan. Paano niya tatalikuran ang asawang mahal niya? Ngunit paano niya hahayaang magdusa ang kanyang anak sa loob ng rehas? Dahil sa isang kasalan ng hindi niya ginawa. 5, 4, 3. Hinawakan ni Faustina ang panulat. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng kawalan ng katarungan. Sa isang sulok ng kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang ina noon. Anak, ang dangal ay hindi nabibili. Ngunit ang buhay ay kailangang ipaglaban. Itinapat niya ang dulo ng panulat sa guhit kung saan dapat ilagay ang kanyang pangalan. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, isang malakas na kulog ang gumitlas sa lahat. Ang langit ay biglang nagdilim, tila nakikiramay sa bigat ng desisyong kailangang gawin ng isang inang wala ng ibang kakampi. Sa bawat segundo ng pag-aalinlangan ni Alejandro, isang bahagi ng puso ni Faustina ang tuluyang namamatay. Naniniwala ka ba sa kanila, Alejandro? Ang tanong ni Faustina ay halos isang bulong, isang marupok na tinig na pilit lumalaban sa dagundong ng kulog sa labas. Nakatayo siya sa gitna ng sala, basa ang laylayan ng kanyang duster mula sa mga patak ng ulan na pumasok sa bintana, habang ang kanyang asawa ay nakatitig sa makinang nasingsing sa ibabaw ng lamesa. Kakarating lang ni Alejandro mula sa isang business trip. Ang kanyang mga balikat ay basa pa ng ulan, at ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at kalituhan. Sa harap niya, si Doña Remedios ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang panyo at nagpapanggap na nagpupunas ng luha, habang si Griselda ay nakatayo sa likuran nito. Ang mukha ay puno ng huwad na pagkaawa. I don't know what to think, Faustina.
ang sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait. The evidence is right there. My mother is crying. My sister saw it in your bag. How can I ignore this? Inilagay yan ni Griselda sa bag ko. Alejandro, makinig ka naman sa akin. Lumapit si Faustina at hinawakan ang braso ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Mag-asawa tayo. Nangako ka sa akin na puprotektahan mo ako. Ang anak natin. Isipin mo ang anak natin. Ngunit bago pa makasagot si Alejandro, sumingit ang matalas na tinig ni Doña Remedios. Alejandro anak, huwag kang magpapadala sa drama ng babaeng yan. Ganyan talaga ang mga taong galing sa hirap. Gagamitin ang bata para pagtakpan ang kanilang kamalian. Ninakawan niya ako, Alejandro. Ang sing-sing ng lola mo. At ngayon, pinagbibintangan pa niya ang kapatid mo. Hinarap ni Alejandro si Faustina. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan at puno ng pagdududa. Did you really take it, Faustina? Kinuha mo ba dahil natatakot ka sa kinabukasan? Kung sinabi mo lang sa akin, binigyan naman kita ng pera. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Remedios kanina. Ang kawalan ng tiwala ni Alejandro ay ang huling saksak na bumasag sa katinuan ni Faustina. Napabitaw siya sa braso nito. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang wedding ring. Isang simpleng gintong banda na dati ay simbolo ng kanyang kaligayahan, ngunit ngayon ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Hindi pera ang kailangan ko, Alejandro. Ang kailangan ko ay ang asawa ko. Wika ni Faustina. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Patay na ang apoy ng pag-asa sa kanyang mga mata. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa sala, na binabasag lamang ng tunog ng ulan na humahampas sa bubungan ng mansyon. Sa sandaling iyon, isang munting detalye ang kumuha sa atensyon ni Faustina. Nakita niya ang isang maliit na ngiti na sumilip sa mga labi ni Griselda. Isang ngiti ng tagumpay. Alam ni Faustina na talo na siya sa laban na ito. Hindi dahil sa mas malakas ang kalaban, kundi dahil ang kanyang kaisa-isang kakampi ay tumalikod na sa kanya. Alejandro, muling pagsasalita ng Donya, ang kanyang tinig ay naging malambing, ngunit nakalalason. Para sa katahimikan ng pamilyang ito, hayaan mo muna si Faustina na manatili sa ibaba. Kailangan niyang pag-isipan ang kanyang mga nagawa. Griselda, ihatid mo siya sa Hoomsrud. Doon siya pansamantalang mananatili hanggang sa mahimasmasan siya. Mommy, is that necessary? Tanong ni Alejandro. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha habang tinitingnan ang malaking tiyan ni Faustina. Necessary? Ang magnanakaw ay hindi dapat hinahayaan sa loob ng magandang silid, Alejandro. Gusto mo bang manakawan ka rin habang natutulog ka? Bulyaw ni Remedios. Tumingin si Alejandro kay Faustina. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang asawa, ay iniwas nito ang kanyang paningin. Sige na, Faustina. Sumunod ka muna kay Mama. Mag-uusap tayo bukas kapag kalmado na ang lahat. Humingi ka na lang ng tawad sa kanya para matapos na ito. Ang bawat salita ni Alejandro ay parang mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang huling sulyap ni Faustina kay Alejandro ay puno ng pait. Tumalikod siya ng kusa, hindi na hinintay na hawakan siya ni Griselda. Bawat hakbang niya patungo sa madilim na hagdanan, pababa sa Hoomsrud, ay parang hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Habang bumababa siya, naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa silong. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila humihigop sa liwanag ng kanyang buhay. Pagdating sa tapat ng mabigat na pintong kahoy ng Hoomsrud, huminto siya. Naramdaman niya ang marahas na pagtulak ni Griselda sa kanyang likuran, dahilan upang mapadapa siya sa malamig at mamasa-masang sahig ng silong. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan, at kasabay nito, ang malakas na pagsara ng pinto. Magdusa ka riyan, basurang babae! Ang huling sigaw ni Griselda mula sa labas. Bago narinig ni Faustina ang tunog ng pagpihit ng susi,
at ang pagbagsak ng bakal na trangka. Naiwan si Faustina sa gitna ng ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tunog ng malalakas na patak ng ulan sa labas na dahan-dahang tumatagos sa maliit na siwang ng Hamzru. Niyakap niya ang kanyang tiyan, pilit na pinapakalma ang anak na tila nararamdaman din ang takot ng ina. Ngunit ang hindi alam ni Faustina, habang ang tubig ulan ay dahan-dahang naiipon sa sahig ng silong, ang kanyang katawan ay nagsisimula na ring magpakita ng senyales ng panganib. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumadaloy sa kanyang hita, humahalo sa malamig na tubig ng baha. Ang bawat dagundong ng kulog sa labas ng mansyon ay tila isang hatol ng kamatayan na umuukit sa katahimikan ng Hamzru. Sa loob ng madilim at masikip na silid na iyon, tanging ang amoy ng lumang kahoy at ang nakasusulasok na halumigmig ang tanging kasama ni Faustina. Nakasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan na tila ito na lamang ang tanging sandigan ng kanyang buhay. Sa bawat pagkidlat, panandaliang nagliliwanag ang loob ng silong, sapat na upang makita ni Faustina ang dahan-dahang pag-akyat ng tubig sa sahig. Ang malakas na ulan sa labas ay nagdulot ng pagbaha, at dahil sa luma at may mga bitak na pundasyon ng mansyon, ang tubig ay nagsisimulang manahan sa kanyang kinalalagyan. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang mga paa ay tila mga daliri ng yelo na humahaplos sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya ng kawalang awa ng mga taong itinuring niyang pamilya. Anak, lumaban tayo. Huwag kang susuko, bulong ni Faustina. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot na baka hindi niya mailabas ang kanyang sanggol sa mundong ito ng ligtas. Isang matinding kirot ang muling gumuhit sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napakagatlabi siya upang pigilan ang isang malakas na daing. Alam niyang sa itaas, ang kanyang mga kaaway ay posibleng nakikinig, naghihintay sa kanyang pagsuko. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, naramdaman ni Faustina ang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito. Isang maliit at kupas na piraso ng tela, ang saplot na sinimulan niyang tahiin para sa kanyang anak. Sa kabila ng dilim, hinaplos niya ang bawat tahi, ang bawat sinulid na puno ng pag-asa. Ito ang kanyang golden moment. Isang munting paalala na sa kabila ng dumi at hirap, may isang dalisay na pag-ibig na naghihintay na isilang. Ang telang iyon ay tila nagbigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na katawan. Samantala, sa itaas ng mansyon, komportableng nakaupo si Doña Remedios sa kanyang engrandeng dining table, humihigop ng mainit na tsaa habang pinapanood ang bagsik ng bago sa labas. "Mommy, don't you think it's too much?" Tanong ni Griselda, bagaman ang kanyang boses ay walang bakas ng tunay na pag-aalala. "What if something happens to the baby? Sayang naman ang tagapagmana." "Huwag kang mag-alala, Griselda. Matigas ang loob ng babaeng yan. Konting lamig lang yan." Malamig na sagot ng Donya. Kailangan niyang matutunan ang leksyon niya. Ang mga basurang tulad niya ay dapat maranasan ang tunay na dumi bago sila tuluyang itapon. Hindi nila alam. Si Alejandro ay nakatayo sa madilim na pasilyo, nakikinig sa usapan ng kanyang ina at kapatid. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa pagitan ng utang na loob at ng kanyang tungkulin bilang asawa. Hawak niya ang susi ng Hamruu sa kanyang bulsa. Isang susi na kinuha niya ng lihim habang abala ang lahat. Ngunit ang bawat hakbang niya patungo sa hagdanan ay tila binibigatan ng mga kasinungalingang itinanim ni Remedios sa kanyang isipan. Ninakawan niya si Mama. Pinagkanulo niya ang tiwala ko. Ang paulit-ulit na bulong ng kanyang konsensya. Bumalik ang atensyon ni Faustina sa loob ng silong nang marinig niya ang isang kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng ulan, kundi tunog ng bumibigay na kahoy. Sa isang sulok ng Hamruu, ang isang lumang istante ng mga alak ay dahan-dahang tumagilid dahil sa lambot ng lupa at sa dami ng tubig. Sa likod ng istanteng iyon,
May isang bahagi ng pader na gumuho, inilalantad ang isang nakatagong siwang na puno ng mga lumang dokumento at isang maliit na kahon na bakal. Sa kabila ng sakit ng kanyang tiyan, pilit na gumapang si Faustina patungo sa siwang na iyon. Ang bawat paggalaw ay isang kalbaryo, bawat hininga ay isang pagsisikap. Naabot niya ang kahon at sa loob nito, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan sa isang kupas na papel. Ang pangalan ng kanyang yumaong ama at ang selyo ng pamilya De Silva. Ngunit bago pa niya makuha ang buong kahon, isang malakas na sipa ng tubig ang pumasok mula sa labas, dahilan upang tuluyang bumagsak ang istante at harangan ang tanging daan pabalik sa tuyong bahagi ng silid. Kasabay nito, ang tubig ay mabilis nang tumataas hanggang sa kanyang dibdib. "Alejandro! Tulong!" Ang huling sigaw ni Faustina bago siya tuluyang nawala ng lakas, habang ang lamig ng tubig ay unti-unti nang sumasakop sa kanyang huling hininga. Ang bawat hininga ni Faustina ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Sa loob ng hamruun na dati ay imbakan ng mga mamahaling alak, na yon ay naging isang madilim at basang libingan para sa isang inang naghahangad lamang ng katarungan. Ang tubig ay hindi na lamang nasa kanyang dibdib. Dahan-dahan na itong humahalik sa kanyang leeg, bawat daluyong ay nagdadala ng lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. "Diyos ko, huwag ang anak ko. Huwag ang anak ko." Ang pagsamo niya sa gitna ng kadiliman. Ang bawat salita ay may kasamang bula ng tubig, isang patunay na paubos na ang kanyang espasyo para huminga. Ang kanyang mga kamay, na noon ay malambot at puno ng pangarap, ay sugat-sugat na sa pagtatangkang itulak ang naglalakihang istante na nakadagan sa kanyang ibabang katawan. Ngunit ang bigat ng kahoy na nababad sa tubig ay hindi kayang tapatan ng kanyang nanghihinang lakas. Sa kabila ng hapdi ng kanyang katawan, mas matindi ang hapdi ng katotohanang iniwan siya ni Alejandro sa ilalim ng kapritsyo ng kanyang ina. "Iniwan mo ako, Alejandro. Hinayaan mo kaming mamatay dito," ang mapait na bulong ng kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang asawa, na dati ay puno ng pangako, ay tila isang malabong anino na lamang sa kanyang alaala, unti-unting nalalamon ng dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang palad. Ang bakal na kahon na nakuha niya mula sa gumuho na pader. Sa isang iglap ng kidlat na tumagos sa maliit na siwang sa itaas, nabasa niya ang isang kataga sa nakadikit na papel sa loob ng nabasag na salamin ng kahon. "Pag-aari ni Roberto Sandoval. Para sa aking kaisa-isang anak, Faustina." Tumigil ang mundo ni Faustina. Ang kanyang ama, na pinalabas ni na Remedios, na namatay na walang dala kundi utang, ay may iniwan palang kayamanan at katotohanan. Sa loob ng kahon ay mga titulo ng lupa at mga kasunduan na nagpapatunay na ang mansyong tinitirhan ng mga De Silva ay itinayo sa pawis at dugo ng kanyang sariling ama. Ang pamilyang umapi sa kanya ay mga magnanakaw na nagtago sa likod ng mga mamahaling iyas. Ang galit ay tila naging apoy na nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na dugo. Hindi siya pwedeng mamatay, hindi rito. Hindi sa kamay ng mga mapagpanggap. Isang matinding contraction ang muling humalukip-kip sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay mahahati ang kanyang katawan sa dalawa. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Isang puwersa mula sa loob na pilit bumubulwak para ilabas ang bagong buhay. Napakapit siya sa bakal na kahon. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kalawangin nitong takeb. Lalabas na siya. Lalabas na ang anak ko. Ang kanyang gulat at takot na naisip. Ang kanyang sanggol ay nagpa siyang sumilang sa gitna ng baha, sa gitna ng dumi, at sa gitna ng isang unos na tila walang katapusan. Wala siyang kumadrona, wala siyang malinis na higaan, wala siyang katuwang. Tanging ang malamig na tubig at ang madilim na pader ang saksi sa kanyang sakripisyo. Sa bawat puwersadong pag-ire ni Faustina, ang tubig sa Hamzru ay nagkakaroon ng maliliit na alon.
Ang kanyang pawis ay humahalo sa ulan na tumatulo mula sa kisame. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahatid ng huling babala. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang mga bituin sa kanyang mga mata ay unti-unting naglalaho. Biglang, sa itaas ng kanyang kinalalagyan, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa sahig ng mansyon. Hindi ito ang mahinhin na hakbang ni Remedios o ang maingay na takong ni Griselda. Ito ay tunog ng pagmamadali, tunog ng paghahanap. "Faustina! Faustina, nasaan ka?" Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw mula sa itaas, puno ng takot at pagsisisi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na narito siya, nalulunod at naghihingalo. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang daing, habang ang huling lakas niya ay ibinuhos niya sa isang huling pag-ire. Kasabay ng pagbagsak ng isang malakas na kidlat sa labas, naramdaman niya ang pagdaloy ng isang bagong buhay sa kanyang mga bisig. Isang maliit na katawan, madulas at mainit, ang humahalo sa malamig na tubig ng baha. Itinaas ni Faustina ang kanyang anak. Pilit na inilalayo ang mukha nito sa tumataas na tubig. Ang maliit na sanggol ay hindi umiiyak, tila naghihintay din ng hininga sa gitna ng panganib. "Anak, mangako ka sa akin. Mabubuhay ka." Ang huling bulong ni Faustina bago ang kanyang mga braso ay dahan-dahang nanghina. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa basang pader, habang ang tubig ay umabot na sa kanyang mga labi. Sa itaas, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng hamru. Ngunit para kay Faustina, ang lahat ay nagsisimula ng maging maputi at tahimik. "Faustina! Diyos ko, Faustina!" Ang boses ni Alejandro ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng mundo, malayo at malabo. Sa pandinig ni Faustina, ang bawat sigaw ng kanyang asawa ay hinahalo sa ugong ng ulan at sa mabilis na pintig ng kanyang sariling puso. Ngunit wala na siyang lakas para sumagot. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa langig, at ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang maliit at madulas na katawan ng sanggol na nakapatong sa kanyang dibdib. Isang malakas na paghampas sa pintong kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong silid, sinundan ng tunog ng nababasag na bakal at ang pag-atunggal ng nababakling trangka. Nang tuluyang bumukas ang pinto, pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Isang malupit na liwanag na naglantad sa kalunos-lunos na kalagayan ni Faustina. "Patawad! Faustina! Patawad!" Muling sigaw ni Alejandro habang mabilis na lumulusong sa tubig na hanggang baywang na ang lalim. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa takot nang makita ang asawang nakasandal sa basang pader, maputla at tila wala ng buhay, habang may yakap na isang maliit na nilalang. Nang maabot ni Alejandro ang kanyang asawa, naramdaman ni Faustina ang mainit na bisig nito. Isang matinding irony ang bumalot sa kanya. Ang mga bisig na dapat ay nagprotekta sa kanya mula sa simula ay dumating lamang nang siya ay durog na. Pilit na iminulat ni Faustina ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na pagmamahal, tanging pait ang rumehistro sa kanyang tingin. Ang anak mo," hirap na sabi ni Faustina. Ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka, halos hindi marinig. Inilayo niya ng kaunti ang sanggol mula sa kanyang dibdib. "Huwag mong hayaang mahawakan siya ng ina mo." Sa sandaling yon, isang mahina at paos na iyak ang nagmula sa maliit na sanggol. Ang tunog na yon ay tila isang milagro sa gitna ng trahedya, isang tinig na bumasag sa katahimikan ng kamatayan sa loob ng hamrut. Naiyak si Alejandro habang kinukuha ang bata, binalot ito ng kanyang sariling polo na hinubad niya ng mabilisan. "Lalabas tayo rito, Faustina. Pangako, hindi ko na kayo iiwan." Hikbi ni Alejandro habang pilit na binuhat ang asawa sa kabilang braso. Ngunit habang itinataas ni Alejandro si Faustina, isang bagay ang nahulog mula sa mga kamay ng babae, ang bakal na kahon.
Bumagsak ito sa tubig. Lumikha ng isang malakas na pag-alon. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na inabot ni Faustina ang kahon. Yan, ang katotohanan. Anas niya bago tuluyang mawala ng malay sa balikat ng asawa. Mabilis na isinugod ni Alejandro ang mag-ina sa itaas. Sa sala, nakatayo si Doña Remedios at Griselda. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwa ng yelo. Nang makita nila si Alejandro na dala ang duguang asawa at ang umiiyak na sanggol, hindi awa ang rumehistro sa kanilang mga mata, kundi galit at pangamba. Anong ginawa mo, Alejandro? Bakit mo siya inilabas? Bulyaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na tila walang nangyaring krimen. Ibalik mo siya roon. Isang magnanakaw ang babaeng yan. Huminto si Alejandro sa gitna ng sala, yakap-yakap ang kanyang mag-ina. Tumingin siya sa kanyang ina ng may matinding poot na kailanman ay hindi niya naipakita. Sobra na, Mama. Sobra na ang ginawa niyo. Kung mamatay ang asawa ko, kasalanan niyo ito. At hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Naglakad palabas si Alejandro sa gitna ng unos. Isinakay ang mag-ina sa kanyang sasakyan at mabilis na pinasibad ito patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng sasakyan, habang ang ulan ay humahampas sa windshield, tinitigan ni Alejandro ang maputlang mukha ni Faustina. Nayon lamang niya napansin ang mga pasa sa braso nito at ang sugat-sugat na mga daliri. Ano bang nagawa ko? Bulong ni Alejandro sa sarili. Paano ko hinayaang mangyari ito? Habang nasa emergency room, dumating si Aling Nena, ang matandang katulong na lihim na nagmamalasakit kay Faustina. May dala itong isang basang folder. Ang folder na nakuha ni Alejandro mula sa Hamsrup bago sila umalis. Senyorito Alejandro, tawag ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kailangan niyo itong mabasa. Ang asawa niyo, hindi siya ang magnanakaw sa bahay na yon. Sila ang kumuha ng lahat sa kanya. Binuksan ni Alejandro ang folder sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang mga dokumento ng pag-aari, ang mga pirma ng kanyang ama, at ang mga katibayan ng panlilinlang ni Doña Remedios noong mga nakaraang dekada. Sa kabilang panig ng pinto ng operating room, ang buhay ni Faustina ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang kanyang katawan ay pagod na, ang kanyang puso ay sugatan. Ngunit sa kanyang panaginip, naroon siya sa isang malawak na bukirin. Hawak ang kamay ng kanyang ama. Papa, pagod na po ako. Bulong ni Faustina sa kanyang diwa. Hindi pa oras, anak. May kailangan ka pang bawiin. Ang tila sagot ng hangin sa kanyang panaginip. Sa loob ng ospital, ang tunog ng heart monitor ay naging mabilis at hindi regular. Ang mga doktor ay nantakbuhan. Ang mga nurse ay nagmamadali. Sa labas, napaluhod si Alejandro sa malamig na sahig. Hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa sarili niyang pamilya. Sino ang tunay na biktima? At sa muling pagdilat ng mga mata ni Faustina, magagawa pa ba niyang kilalanin ang lalaking naging sanhi ng kanyang kalbaryo? O ang tanging ititira niya sa kanyang puso ay ang apoy ng paghihigante? Ang bawat pag-angat ng maliit na dibdib ng sanggol ay isang hamon sa tadhana, isang himig ng buhay na pilit kumakawala sa gitna ng amoy ng gamot at malamig na hanging dala ng aircon sa loob ng ospital. Sa silid, kung saan ang bawat segundo ay binibilang ng ritmo ng makinang nagbabantay sa puso ni Faustina, nanatiling nakatitig si Alejandro sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi, habang sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog ang kanilang anak. Isang munting anghel na isinilang sa dilim, ngunit nagtataglay ng liwanag na hindi kayang patayin ng anumang unos. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Faustina. Ang bawat paghurap ng kanyang mga mata ay tila isang mabigat na pakikibaka laban sa antok ng kamatayan. Nang tuluyan niyang madilat ang kanyang mga mata,
Ang puting kisame ng ospital ang unang bumungad sa kanya. Kasunod, ang malabong anino ng lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat. Faustina, salamat sa Diyos. Gising ka na, bulong ni Alejandro. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng asawa, ngunit mabilis itong binawi ni Faustina. Tila napaso ang babae sa init ng balat ng lalaking nangakong, mamahalin siya. Ngunit hinayaan siyang malunod sa kawalan ng katarungan. Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Faustina ay tuyo at basag. Parang lupang matagal na hindi nadilig ng ulan. Hindi niya tiningnan ang mukha ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, naghahanap ng tanging dahilan kung bakit pinili niyang bumalik mula sa kabilang buhay. Narito siya, Faustina. Ligtas siya. Isang matapang na batang lalaki. Sagot ni Alejandro habang dahan-dahang inilalapit ang sanggol sa ina. Sa sandaling madama ni Faustina ang init ng balat ng kanyang anak, ang yelo sa kanyang puso ay sandaling natunaw. Niyakap niya ang bata ng may panginginig. Ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng pag-ibig na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang bumasag nang bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Doña Remedios. Ang kanyang postura ay tuwid na tuwid. Tila hindi siya ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang kanyang menugang noong nakaraang gabi. Kasunod niya si Griselda na may dalang peking ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kung anong bagay. Mabuti naman at gising ka na, Faustina, bungad ng Donya. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagsisisi. Dinalhan kita ng mga prutas. At Alejandro, anak, kailangan na nating pag-usapan ang pag-uwi ng bata sa mansyon. Hindi maganda para sa isang De Silva ang manatili sa ganitong klase ng lugar. Hindi siya uuwi sa inyo. Malamig na wika ni Faustina. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Doña Remedios. Isang tingin na wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Hinding-hindi niyo na muling mahahawakan ang anak ko. At hinding-hindi na rin ako babalik sa impyernong tinatawag ninyong mansyon. Tumawa ng mahina si Griselda. You're being hysterical, Faustina. After all the things we did for you? Pagkatapos ka naming tanggapin kahit wala kang dala, kundi ang kahirapan mo? Ganyan ba ang utang na loob? Utang na loob? Bahagyang bumangon si Faustina, kahit na kumikirot ang kanyang buong katawan. Ang utang na loob ay para sa mga taong nagbigay ng kabutihan. Ngunit ang utang niyo sa akin at sa tatay ko ay higit pa sa buhay ninyo. Alam ko na ang lahat, Doña Remedios. Alam ko na kung paano niyo ninakaw ang lupa at ang danggal ng pamilya Sandoval. Naging maputla ang mukha ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa kanyang mamahaling bag. Wala kang ebidensya. Isang baliw na babaeng nanganak sa baha. Sino ang maniniwala sa iyo? Dito na sumingit si Alejandro. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang mga basang dokumento na nakuha mula sa Hamsru. Ako, Mama. Ako ang maniniwala sa kanya. Dahil hawak ko ang katotohanan. At kung hindi niyo iiwan si Faustina ng may kapayapaan, ako mismo ang magdadala ng mga papel na ito sa korte. Isang matalim na katahimikan ang namayani. Ang hininga ni Doña Remedios ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit. Hindi sa kanyang ginawang masama, kundi sa pagtalikod ng kanyang kaisa-isang anak. Pinipili mo ang babaeng yan kaysa sa akin? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Pinipili ko ang tama, Mama. At ang tama ay ang protektahan ang pamilyang binuo ko. Hindi ang pamilyang binuo nyo sa kasinungalingan. Matatatag na sagot ni Alejandro. Ngunit bago pa makapagsalita muli ang Donya, pumasok ang isang nurse na may dalang balita. Excuse po, may mga pulis po sa labas. Naghahanap sila sa inyo, Doña Remedios de Silva. May kinalaman daw po sa isang reklamo ng illegal detention at attempted murder. Napatingin ang lahat sa pinto.
Si Faustina ay napangiti ng mapait habang nakayakap sa kanyang anak. Yan ang unang hakbang ng inyong pagbagsak, bulong niya. Ngunit si Griselda, sa halip na matakot, ay biglang lumapit sa kuna ng bata habang ang lahat ay nakatuon sa pintuan. If we're going down, we're taking the most important thing with us. Mabilis niyang kinuha ang bata mula sa gilid ni Faustina habang ang lahat ay nabigla. Ang bawat tibok ng puso ni Faustina ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna sa loob ng puting silid ng ospital. Sa isang iglap, ang kagalakang dulot ng kanyang pagising ay napalitan ng matinding kilabot. Ang maliit na sanggol, ang kanyang kaisa-isang dahilan ng pananatili sa mundong ito, ay nasa mga kamay na ni Griselda, ang babaeng walang ibang alam kundi ang manira ng buhay. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Griselda! Ang sigaw ni Faustina ay puno ng desperasyon. Isang tinig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang bumangon mula sa kama, ngunit ang hapdi ng kanyang mga tahi ay tila isang libong karayom na tumusok sa kanyang puson. Napadaing siya at napakapit sa riles ng higaan. Ang kanyang mukha ay namuti sa tindi ng sakit at galit. Don't come near me, Faustina. Isang hakbang mo pa at hindi ko alam kung anong magagawa ko sa batang ito. Ang boses ni Griselda ay gumaralgal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkabaliw. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa sanggol na tila ito ay isang pananggal laban sa mga pulis na dahan-dahang lumalapit sa pintuan. Griselda, anak, stop this madness! Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, pilit na pinapakalma ang kanyang kapatid. Huwag mong idamay ang bata. Wala siyang kinalaman sa mga kasalanan niyo ni Mama. Please, give him to me. Kasalanan? Kami pa ang may kasalanan? Tumawa ng mapait si Griselda. Ang kanyang halahak ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, isang tunog na walang bahid ng katuwiran. Kami ang nag-alaga sa iyo, Alejandro. Kami ang nagprotekta sa dangal ng mga De Silva habang nilalandi ka ng basurang babaeng ito. At ngayon, itatapon niyo kami sa kulungan? Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Remedios ay nanatiling nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng bato. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay nagpapakita ng kanyang tunay na emosyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Faustina ang pagguho ng imperyong itinayo ng matanda sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Griselda, ibaba mo ang bata! Ang mahinang utos ni Doña Remedios. Hindi ito utos ng pagmamahal, kundi utos ng isang taong alam na wala na siyang takasan. No, Mommy! Kung kailangan mabulok tayo sa kulungan, kailangang maranasan din nila ang mawalan. Mabilis na tumakbo si Griselda patungo sa balkonahe ng silid sa ospital. Ang hangin mula sa labas ay humampas sa loob. Dalang amoy ng basa pang lupa mula sa nagdaang bago. Isang matinding takot ang bumalot kay Faustina. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pag-ikot ng kanyang paningin, pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Ang bawat paggalaw ay tila nagpunit sa kanyang laman, ngunit ang dugong dumadaloy sa kanyang mga binti ay hindi kasing tindi ng dugong nananalaytay para sa kanyang anak. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Griselda sa mga pulis, sumunggab si Alejandro. Narinig ang tunog ng pagkakalapat ng mga katawan at ang marahas na paghinga ng magkapatid. Ang sanggol ay nagsimulang umiyak ng malakas. Isang iyak na tila tumatawag sa kanyang ina. Ang anak ko! Sigaw ni Faustina habang pilit na gumagapang patungo sa kanila. Nagtagumpay si Alejandro na maagaw ang bata. Ngunit si Griselda ay nagpupumiglas pa rin hanggang sa maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na dahan-dahang ikinabit ng mga pulis sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng paglalapat ng bakal ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanilang kapangyarihan. Remedios de Silva, Griselda de Silva, sumama kayo sa amin ng natiwasay. Wika ng opisyal ng pulisya. Inilapit ni Alejandro ang umiiyak na sanggol kay Faustina. Sa gitna ng sahig ng ospital,
Habang nakaluhod at sugatan, niyakap ni Faustina ang kanyang anak. Ang amoy ng sanggol, isang amoy ng gatas at bagong buhay, ay tila gamot na nagpahinto sa lahat ng kanyang sakit. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling, ang abo ng kanyang nakaraan ay tuluyang tinangay ng hangin, at ang bagong Faustina ay isinilang mula sa pagdurusa. Tiningnan ni Faustina si Doña Remedios habang dinadala ito palabas. Walang salitang lumabas sa bibig ng ina ni Alejandro, tanging isang malamig na tingin na puno ng poot. Ngunit para kay Faustina, ang tinging iyon ay wala ng kapangyarihan. Nang tumahimik ang silid, tanging ang mahinang hikbi ni Alejandro ang narinig. Lumapit siya kay Faustina, nagtatangkang tumulong sa pagbangon nito. Faustina, hayaan mong bumawi ako. Magsimula tayo ulit. Lalayo tayo sa kanila. Tumingin si Faustina sa kanyang asawa. Ang pag-ibig ay naroon pa, ngunit ang lamat ay masyadong malalim. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay may pangalan ni Alejandro. Alejandro, bulong ni Faustina habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang pagpapatawad ay hindi parang damit na isusuot mo lang kapag gusto mo. Ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay. At sa ngayon, kailangan kong lakbayin yon ng mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Alejandro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi lang lupa ang kinuha nila, Faustina. Kinuha rin nila ang dangal at ang buhay ng tatay mo. Ang tinig ni Aling Nena ay nanginginig habang inilalapag niya ang isang basong tubig sa tabi ng higaan ni Faustina. Isang linggo na ang lumipas mula nang madala sa kulungan sina Doña Remedios at Griselda. Ngunit ang hangin sa loob ng ospital ay nananatiling mabigat, puno ng mga multo ng nakaraan na unti-unting nagpapakita. Hawak ni Faustina ang isang kupas na litrato na nakuha mula sa bakal na kahon. Isang litrato ng kanyang ama, si Roberto Sandoval, na nakangiti kasama ang ama ni Alejandro. Sa likod ng bawat dokumento, sa bawat pirma na pilit kinopya, ay isang kwento ng pagtataksil. Nalaman ni Faustina na ang Mansyong de Silva ay hindi lamang itinayo sa lupa ng kanyang ama. Ito ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa sakit. Namatay ito sa sama ng loob, matapos siyang linlangin ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at ng asawa nito na si Remedios. Bakit na yun lang, Aling Nena? Tanong ni Faustina, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng litrato. Bakit hinayaan nilang umabot sa ganito? Natakot ako, anak. Hikbi ng matandang katulong. Binantaan ako ni Doña Remedios na papatayin ang pamilya ko kung magsasalita ako. Pero nang makita-kitang nagdurusa sa hamru na yon, sa mismong lugar kung saan nila itinago ang mga papeles ng tatay mo, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik. Pumasok si Alejandro sa silid, may dalang mga bulaklak. Ngunit huminto siya nang makita ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang presensya ay tila isang paalala ng lahat ng mali sa buhay ni Faustina. Sa bawat gabi na lumipas, nanatili si Alejandro sa labas ng pintuan, hindi nangangahas na pumasok ng walang pahintulot, pilit na binabayaran ang kanyang mga pagkukulang sa pamamagitan ng pagbabantay sa katahimikan. Faustina, tawag ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Nakausap ko ang abogado. Ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa mga de Silva ay dahan-dahan nang inililipat sa pangalan mo bilang nag-iisang tagapagmana ni Roberto Sandoval. Ang mansyon ay sa iyo, Faustina. Tiningnan ni Faustina si Alejandro. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang mansyong iyon ay punong-puno ng dumi, Alejandro. Sa tingin mo ba, ay mabubura ng mga titulo ng lupa ang alaala ng malamig na tubig sa Hamzeru?
Mabubura ba nito ang bawat sampal ng ina mo? Napayuko si Alejandro. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang bundok na hindi niya kayang ilipat. Alam kong hindi sapat ang pera o ang mansyon, pero gusto kong itama ang lahat. Handa akong iwan ang lahat para sa inyo ni Baby Roberto. Baby Roberto? Ulit ni Faustina. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Ipinangalan mo siya sa tatay ko, ang lalaking hinayaan mong lapastanganin ng pamilya mo sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, isang munting detalye sa loob ng bakal na kahon ang kumuha sa atensyon ni Faustina. Isang lihim na pitaka na may nakatagong susi. Hindi ito susi para sa isang pinto, kundi susi para sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko. Ayon sa sulat na kalakip nito, may isang huling regalo ang kanyang ama na hindi kailanman nalaman ng mga De Silva. Isang ebidensya na magpapatunay na ang kayamanan ng mga De Silva ay nagmula sa isang mas malaking krimen kaysa sa pagnanakaw ng lupa. May kailangan pa tayong mahanap sa mansyon, wika ni Faustina. Ang kanyang tinig ay naging matatag at puno ng awtoridad. Isang lihim na hindi nakuha ni Remedios kahit na ilang taon siyang nanirahan doon. Habang naghahanda si Faustina para sa kanyang paglabas sa ospital, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa presinto kung nasaan si Doña Remedios. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, may dalang mga dokumento na magpapabago sa takbo ng laban. Ito ay si Attorney Valdez, ang dating abogado ng pamilya Sandoval na matagal nang nawawala. Doña Remedios, bati ng abogado sa likod ng rehas. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagkakulong mo? Hindi mo alam, ang tunay na may-ari ng lahat ay pabalik na. Sino ang lalaking ito? At anong lihim ang itinatago ng mansyon na magiging mitsa ng huling paghaharap? Habang nakasakay sa sasakyan, patungo sa mansyon na ngayon ay pag-aari na niya. Tinitigan ni Faustina ang kanyang anak. Alam niyang, ang pagpasok muli sa bahay na yon ay parang pagpasok muli sa isang madilim na kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng sulok. Ang bawat hakbang ni Faustina sa makintab na sahig ng Mansyon de Silva ay tila pagtapak sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nakayuko ang ulo. Hindi na siya ang anino na natatakot sa sariling paghinga. Hawak niya ang susi. Ang susing ginto na hindi lamang magbubukas ng isang lihim na lagusan, kundi magtatapos sa paghahari ng mga mapang api. Nakatayo si Faustina sa gitna ng engrandeng sala. Ang mga mamahaling chandelier ay tila nawala ng ningning sa kanyang paningin. Sa bawat sulok ng bahay na ito, naririnig niya ang alingaw-ngaw ng mga panlalait ni Doña Remedios at ang matatalas na halahak ni Griselda. Ma'am Faustina, narito na po ang mga kagamitang kailangan nyo, wika ni Aling Nena. Ang matandang katulong ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata ay puno ng paggalang at takot. Ang iba pang mga katulong, na dati ay hindi man lang siya tinitingnan, ay ngayon ay nakahanay at naghihintay ng kanyang utos. Iwan niyo muna ako, mahinang utos ni Faustina. Tumingin siya kay Alejandro na nakatayo sa may pintuan, tila isang estrangero sa sarili niyang tahanan. Kasama ka, Alejandro. Iwan mo muna ako. Faustina, gusto lang kitang tulungan. Ang tulong na kailangan ko ay ang pagkakataong harapin ang bahay na ito ng mag-isa. Putol ni Faustina. Hindi siya lumingon. Nang marinig niya ang tunog ng pagsasara ng malaking pintong kahoy, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan ng Donya. Gamit ang susi mula sa bakal na kahon, binuksan ni Faustina ang isang maliit na panel sa likod ng portrait ni Doña Remedios. Doon, bumungad sa kanya ang isang lumang vault. Sa loob nito ay hindi ginto o alahas, kundi ang isang makapal na tala-arawan at mga dokumentong may selyo ng bangko sa ibang bansa. Nang buksan niya ang unang pahina, naramdaman ni Faustina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang lihim na kinatatakutan ni Remedios ay hindi lamang ang pagnanakaw ng lupa.
Ang pamilya de Silva ay matagal ng bangkarote bago pa man dumating si Faustina. Ang bawat sentimong ginastos nila sa kanilang karangyaan ay nagmula sa trust fund na inilaan ni Roberto Sandoval para sa pag-aaral at kinabukasan ni Faustina. Ginawa silang guardian ng pondo, ngunit nilubob nila ang bata sa hirap upang hindi nito malaman ang tunay na halaga ng kanyang mamanahin. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang huling liham na nakasingit sa dulo. Isang liham mula sa ina ni Faustina na nagmamakaawa kay Remedios na alagaan ang kanyang anak kapalit ng pananahimik tungkol sa isang madilim na sikreto ng pamilya de Silva. So, nahanap mo na pala ang huling bala mo, napalingon si Faustina. Sa pintuan ay nakatayo si Attorney Valdez, ang lalaking nakita sa presento. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang propesyonal na aura. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sino ka ba talaga? Tanong ni Faustina habang mahigpit na yakap ang talaarawan. Ako ang taong dapat ay natprotekta sa iyo, Faustina. Pero tulad ni Alejandro, naging duwag din ako, pag-amin ng abogado. Pero narito ako ngayon para siguraduhin na ang huling paghaharap niyo ni Remedios ay magiging katapusan niya. Kinabukasan, sa loob ng bisitahan ng presento, naganap ang pagtatagpo ng dalawang reyna. Ang dating reyna ng mansyon, na ngayon ay nakasuot ng kupas na kulay kahel na uniforme, at ang bagong may-ari ng lahat na nakatayo ng may danggal. Akala mo ba ay nanalo ka na, Faustina? Bungad ni Doña Remedios sa likod ng salamin. Kahit sa loob ng rehas, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kapalaluan. Ang dugo mo ay basura pa rin. Kahit nasa iyo na ang mansyon, hinding-hindi ka magiging isa sa amin. Hindi ko gustong maging isa sa inyo, Doña Remedios. Sagot ni Faustina, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Inilapit niya ang talaarawan sa salamin. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano niyo pinatay ang nanay ko sa pamamagitan ng pananakot at kung paano niyo nilustay ang perang para sa akin. Nagtuyot ang mga labi ni Remedios. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Wala kang mapapatunayan. Ang lahat ng yan ay gawa-gawa lang. Hindi na kailangang patunayan sa korte ang lahat, dahil ang pinakamalaking parusa mo ay ang makita akong masaya sa loob ng bahay na kinuha mo. Wika ni Faustina. At isa pa, alam ni Alejandro ang lahat. Siya mismo ang magsisilbing testigo laban sa iyo sa kasong plunder. Walang gagawin ang anak ko laban sa akin, sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng silid. Gagawin niya yon para sa anak ko. Para sa apong tinangkamong patayin sa loob ng Hamzru, huling sabi ni Faustina bago tumayo. Habang naglalakad siya palabas, narinig ni Faustina ang histeryosong sigaw ni Remedios sa likuran. Tinatawag ang pangalan ni Alejandro, nagmamakaawa, at pagkatapos ay nagmumura. Ngunit hindi na lumingon si Faustina. Sa labas ng presinto, naghihintay si Alejandro sa tabi ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-asa na baka may puwang pa para sa kanya. Ngunit nang makita ni Faustina ang seryosong mukha ni Attorney Valdez na nakatayo sa malayo, alam niyang may isa pang twist ang tadhana na hindi niya inaasahan. Faustina, tawag ni Alejandro, handa na akong magtestigo. Handa na akong iwan ang lahat para sa atin. Tinitigan siya ni Faustina ng matagal. Salamat, Alejandro. Pero may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ano yon? Ang attorney, si Attorney Valdez, hindi lang siya abogado ng tatay ko, bulong ni Faustina. Siya ang tunay na dahilan kung bakit galit na galit ang ina mo sa akin. Dahil siya ang aking tunay na ama. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Alejandro sa gitna ng sementadong kalsada sa labas ng presinto. Ang mga salitang binitiwan ni Faustina ay parang isang malakas na hampas ng alon na sumira sa lahat ng pundasyong kanyang pinaniniwalaan. Ang lalaking nakatayo sa malayo, si Attorney Valdez, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang muka,
na dati ay puno ng profesionalismo, ngayon ay bakas ng matinding pagsisisi at pag-ibig na matagal nang ikinulong. Faustina, Alejandro, ang panimula ni Attorney Valdez, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawad kung ngayon lang ako nagpakita ng ganito. Sa loob ng maraming taon, binantayan ko kayo mula sa malayo. Pinantaan ni Remedios ang buhay ng iyong ina, Faustina. Sinabi niya na kung lalapit ako, sisiguraduhin niyang mamamatay kayong dalawa sa gutom at kahihiyan. Naging duwag ako. At ang pagkaduwag na iyon, ang naging mitsa ng iyong kalbaryo. Hindi makapagsalita si Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakuyom. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan na hinabi ng kanyang sariling ina. Hindi lamang pagnanakaw ng yaman ang ginawa ni Remedios, kundi ang pagnanakaw ng isang ama mula sa kanyang anak. Kaya ba gano'n na lamang ang galit ni Mama kay Faustina? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang tinig ay puno ng pait, dahil siya ang bunga ng pag-ibig na hindi niya kailanman nakuha? Dahil siya ang buhay na ebidensya ng kanyang pagkatalo? Tumango si Attorney Valdez. Si Remedios ay laging uhaw sa kapangyarihan at pag-aari. Nang malaman niyang ang kanyang asawa ay hindi siya tunay na mahal at ang kaisa-isang lalaking hinangad niya ay nagmahal ng iba, doon nagsimula ang kanyang pagkabaliw. Ginamit niya ang inyong pamilya para maghiganta sa amin. Habang nagaganap ang pagbubunyag sa labas, sa loob ng madilim na selda, nagsisimula na ring gumuho ang katinuan ni Griselda. Hindi siya tulad ni Doña Remedios na may pusong bato. Ang bawat gabi sa loob ng rehas ay tila isang habambuhay na parusa para sa kanya. Ang marangyang buhay na dati niyang kinagisna ay napalitan ng malamig na semento at ang amoy ng luma at maruming paligid. Mami, kailangang ilabas mo ako rito. Hindi ko na kaya. Histeryosong sigaw ni Griselda habang niyayanig ang mga bakal na rehas. Kasalanan mo ito. Ikaw ang nag-utos sa akin na ilagay ang singsing. Ikaw ang nagsabi na walang mangyayaring masama. Tumingin si Doña Remedios sa kanyang anak nang may matinding pandidiri. Tumahimik ka, Griselda. Huwag kang maging mahina. Ang mga De Silva ay hindi sumusuko. Anong De Silva? Wala na tayong pera, Mami. Sinabi ni Faustina na bangkarot na tayo. Halahak ni Griselda na may halong iyak. Ginamit mo lang ako. Ngayon, ikaw ang magdusa rito. Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Sasabihin ko na ikaw ang nag-utos na i-lock ang Hamzaru kahit alam mong manganganak na siya. Napatigil si Doña Remedios. Ang kanyang sariling anak ay dahan-dahan nang kumakawala sa kanyang kontrol. Ang kataksilan sa loob ng sariling pamilya ang huling pako sa kanyang kabaong. Samantala, bumalik si Faustina sa mansyon kasama ang kanyang tunay na ama. Sa gitna ng kapahimikan ng gabi, naganap ang isang golden moment, isang sandali na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Nakaupo si Faustina sa garden, habang si Attorney Valdez ay dahan-dahang itinatabi ang mga buhok na humaharang sa mukha ng kanyang apo. Kamukhang-kamukha siya ng iyong ina, Faustina, bulong ni Valdez. Ang kanyang katapangan, nasa sayo yun. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Hinawakan ni Faustina ang kamay ng kanyang ama. Hindi pa huli ang lahat para sa atin, Papa. Pero para sa kanila, ang gabi ay kasisimula pa lamang. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang tawag ang natanggap ni Alejandro mula sa ospital, kung saan dinala ang isa sa mga dating tauhan ni Remedios. Isang matandang driver na matagal nang nawawala ang lumitaw muli, at may dala siyang balitang magpapabago muli sa lahat. Senyorito Alejandro, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses ay paos at puno ng takot. May isang bagay na hindi niyo alam. Ang tatay niyo, hindi siya namatay sa aksidente. Pinatay siya ni Doña Remedios nang malaman nitong balak niyang ibalik ang lahat kay Faustina. Napabitaw si Alejandro sa kanyang telepono. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa sahig ay tila isang babala. Ang kasamaan ni Remedios
ay mas malalim pa sa inaasahan nila. Hindi lamang siya isang magnanakaw at mapang-api. Siya ay isang mamamatay tao. Pinatay mo siya, Mama. Ang kamay na nagsuot sa iyo ng singsing sa altar, yun din ang kamay na tinapos mo ang hininga dahil lamang sa kasakiman. Ang boses ni Alejandro ay hindi na sumisigaw. Wala na itong galit na naglalaboy, kundi isang patay na tunog, isang huni ng pagkabali na tila isang tuyong sanga na tuluyan ng humiwalay sa puno. Nakatayo siya sa harap ng makapal na salamin sa loob ng silid bisitahan ng presinto. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, bagaman ang kanyang balat ay tila mas lalong ng ulubot sa ilalim ng malamig na liwanag ng neon. Huwag mo akong husgahan, Alejandro. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa iyo, para sa ating pangalan, para hindi ka lumaking pulubi, ang sagot ni Remedios. Ang kanyang tinig ay puno pa rin ng mapang-aping awtoridad. Sinubukan niyang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang buhok na wala na sa ayos. Para sa akin? O para sa iyong sarili? Mapait na tumawa si Alejandro. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisingi. Ninanakawan niyo si Faustina. Pinagmalupitan niyo ang asawa ko. At higit sa lahat, pinatay mo si Papa nang balak niyang itama ang lahat. How can you call yourself a mother? You are a monster, Remedios. Isang halimaw na nagtago sa likod ng mamahaling alahas. Sa bawat salitang binitiwan ni Alejandro, naramdaman ni Remedios ang dahan-dahang pagguho ng kanyang huling depensa. Ang kanyang sariling anak, ang tanging tao na inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, ay ngayon ang siyang humahawak ng talim na tatapos sa kanyang kalayaan. You don't understand, Alejandro. Ang tatay mo, naging mahina siya. He wanted to give everything back to that Sandoval girl. Paano tayo? Paano ang kinabukasan mo? I had to do it. I had to save us. Ang pag-amin ni Remedios, isang histeryosong tinig na bumasag sa katahimikan ng silid. Napasandal si Alejandro sa pader. Ang pag-amin ng kanyang ina ay tila isang malakas na sipa sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho na, pinalitan ng isang malamig na katotohanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Narinig yan ng mga pulis sa kabilang kwarto, Mama. Huli na ang lahat. Bulong ni Alejandro. Ang mukha ni Remedios ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Sa sandaling iyon, hindi na ang makapangyarihang Doña Remedios ang nakikita ni Alejandro, kundi isang matandang babaeng kinain ng sariling kasamaan. Tumalikod si Alejandro, hindi na hinintay ang anumang paliwanag. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila pagtatapon ng bawat piraso ng kanyang nakaraan. Samantala, sa Mansyon de Silva, nakatayo si Faustina sa gitna ng sala habang pinagmamasdan ang mga trabahador na naglalabas ng mga gamit na pag-aari ni Remedios. Kasama niya si Attorney Valdez, ang kanyang tunay na ama, at si Baby Roberto na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Nang pumasok si Alejandro sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Tiningnan niya si Faustina, ang babaeng winasak ng kanyang pamilya, ngunit nanatiling matatag. Ang kanyang hitsura ay tila isang lalaking galing sa isang mahabang digmaan, pagod at wasak. Tapos na ang lahat, Faustina, wika ni Alejandro, habang dahan-dahang lumalapit, ngunit huminto siya sa isang distansya na nagpapakita ng kanyang respeto at hiya. Inamin na niya, hindi na siya makakalabas pa. Patawarin mo ako, hindi sapat ang salitang ito. Pero wala na akong ibang maibibigay, kundi ang katotohanan. Tiningnan siya ni Faustina. Nararamdaman niya ang sakit ni Alejandro, ngunit ang sugat sa kanyang sariling kaluluwa ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, Alejandro. Pero hindi nito kayang ibalik ang mga taong nawala sa atin. Ang tatay mo, ang tatay ko. Dito naganap ang isang golden moment.
Lumapit si Faustina at inilagay ang kamay ni Alejandro sa ibabaw ng maliit na kamay ni Baby Roberto. Ang init ng balat ng sanggol ay tila isang tulay sa pagitan ng dalawang pusong nagkawalay. Hindi ko alam kung kailan o paano kita mapapatawad ng buo. Bulong ni Faustina. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Pero para sa batang ito, kailangan nating maging matatag. Hindi bilang mag-asawa sa ngayon, kundi bilang mga taong naghahanap ng kapayapaan. Tumango si Alejandro. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumaan. Hindi ito ang happy ending na inaasahan niya. Ngunit ito ay isang simula. Isang simula ng paghilom. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, mabilis na pumasok si Aling Nena na may dalang balita mula sa kulungan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Senyorito Alejandro, si Griselda. Tumakas po siya habang inililipat ng selda. At ang huling sinabi niya, babalik siya para kunin ang dapat ay sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabalot ng kaba. Ang panganib ay hindi pa pala tapos. Si Griselda, ang babaeng dinala sa bingit ng pagkabaliw, ay malaya na at puno ng poot. Ang balitang dala ni Aling Nena ay parang isang malamig na hampas ng hangin na bumasag sa panandaliang katahimikan sa loob ng Mansyon de Silva. Ang kaba na akala ni Faustina ay tuluyan ng naglaho ay muling bumangon, mas matindi at mas malupit. Ang pangalan ni Griselda ay tila isang sumpa na muling bumabalot sa bawat pasilyo ng bahay na ito. Siguraduhin niyo ang lahat ng pinto. Walang lalabas o papasok ng hindi ko alam. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng awtoridad at desperasyon. Mabilis ning tinawagan ang mga pulis, habang ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Faustina at sa kanilang anak. Nilapitan ni Attorney Valdez si Faustina at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang matakot, anak. Narito ako. Hindi ko hahayaang saktan ka nila muli. Bulong ng kanyang ama. Sa kabila ng panganib, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Faustina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang proteksyon ng isang tunay na magulang. Isang panangga na matagal niyang hinangad sa gitna ng bawat unos. Dinala nila si Faustina at ang sanggol sa pinakaligtas na silid sa itaas na bahagi ng mansyon. Habang ang gabi ay lumalalim, ang bawat tunog sa labas, ang kaluskos ng mga dahon sa hangin o ang malayong tahol ng aso ay tila isang babala. Nakaupo si Faustina sa gilid ng higaan, mahigpit na yakap si Baby Roberto. Ang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa paligid ng kanyang duyan. Faustina, tawag ni Alejandro pagkapasok sa silid. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagpapakumbaba. Alam ko na wala akong karapatang humingi ng anuman sa iyo. Pero sa oras na ito, hayaan mong ako ang maging pader niyo. Pagkatapos nito, kung gusto mong umalis ako, susunod ako. Pero sa ngayon, please, trust me just this once. Tinitigan ni Faustina ang mga mata ni Alejandro. Nakikita niya ang katapatan na dati ay natatabunan ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang tumango. Gawin mo ang dapat, Alejandro, para sa anak natin. Habang nagbabantay ang mga tauhan sa labas, dahan-dahang sumilip ang bukang liwayway. Ang dilim ay unti-unting napapalitan ng kulay ube at ginto sa abot tanaw. Ito ang golden moment ni Faustina. Ang mapagtanto na sa kabila ng banta ng kamatayan, ang buhay ay patuloy na sumisibol. Tumingin siya sa bintana. Sa harden na dati ay saksi sa kanyang pagdurusa, at nakita ang mga bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng unang sinag ng araw. Ang bukas ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay isang pangako na pilit niyang ipinaglalaban. Everything will be okay, Baby Roberto. Bulong ni Faustina habang hinahalikan ang noo ng sanggol. Ang bagong bukas ay para sa iyo.
Ngunit sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang kakaibang bagay ang napansin ni Aling Nena sa kusina. Isang maliit na puting tela na may bahid ng putik ang nakasabit sa gilid ng bintana. Isang bintanang dapat ay nakakandado. Ang bintanang yon ay diretsyo ang daan patungo sa silid kung nasaan si Faustina. Nang dahan-dahang pumanhik si Aling Nena upang magdala ng gatas, nakita niya ang isang anino na mabilis na gumalaw sa dulo ng pasilyo. Isang aninong may hawak na matulis na bagay at ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na galit at pagkabaliw. Griselda, ang mahinang anas ni Aling Nena bago tuluyang nawalan ng malay matapos itong itulak ng marahas. Sa loob ng silid, naramdaman ni Faustina ang isang kakaibang lamig sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa gitna ng anino ng pintuan, nakatayo ang babaeng nagdala sa kanya sa hamru. Ang damit ni Griselda ay marumi at punit-punit, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang ngiti ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirasong papel, Faustina? Ang paos na tinig ni Griselda. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ring maiiwan sa'yo. Ang bawat halakak ni Griselda ay parang tunog ng basag na salamin na hinihiwa ang katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng pot na tanging ang isang taong nawalan ng lahat ang makakaramdam. Hawak niya ang isang matulis na piraso ng bubog mula sa nabasag na plorera sa labas. At ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nangiinginig. Dapat ay namatay ka na sa hamzriu na yon, Faustina. Ang sigaw ni Griselda. You ruined everything. Ang mansyon, ang pera, ang pangalan namin. Kinuha mo ang lahat! Nayakap ng mahigpit ni Faustina si Baby Roberto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na maging biktima muli. Hindi ko kinuha ang anuman sa inyo, Griselda. Ibinalik ko lang ang ninakaw niyo sa pamilya ko. Ang karma ay hindi isang pagnanakaw. Ito ay isang pagbabayad. Wala akong pakialam sa katarungan mo! Mabilis na dinaluho ni Griselda si Faustina. Sa isang iglap, bago pa man madapo ang talim ng bubog sa balat ni Faustina, isang malakas na puwersa ang humarang sa pagitan nila. Si Alejandro. Pumasok siya sa silid at hinarang ang kanyang sariling braso upang protektahan ang kanyang asawa at anak. Naramdaman ni Alejandro ang hapdi ng sugat sa kanyang braso habang ang bubog ay dumaplis dito. Ngunit hindi siya natinag. Griselda, tama na! Ang sigaw ni Alejandro habang mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ng kanyang kapatid. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Look at yourself. You're not a De Silva anymore. You're just a shadow of our mother's sins. Let me go, Alejandro. Traidor ka. Pinili mo ang babaeng yan kaysa sa sarili mong dugo. Pagpupumiglas ni Griselda. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili ng kawalan ng pag-asa. Dito naganap ang isang golden moment. Isang sandali ng matinding pait at pagkatanto. Tiningnan ni Faustina si Griselda nang diretso sa mga mata. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na awa. Ang tunay na dugo ng mga De Silva ay hindi ang diamanteng suot nyo, Griselda. Ito ay ang lason na itinanim ni Remedios sa inyong dalawa. At tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Mag-isa, marumi, at walang patutunguhan. Napabitaw si Griselda sa kanyang pagkahahawak sa bubog. Ang piraso ng salamin ay bumagsak sa sahig, lumika ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng carpet. Napaluhod si Griselda. Ang kanyang buong katawan ay nayanig ng matinding paghagulgol. Ang lahat ng kanyang kapalaluan ay tuluyan ng gumuho. Sa sandali ngayon, ang huling kuta ng kapangyarihan ng mga De Silva ay tuluyan ng nadurog. Pumasok ang mga pulis at dahan-dahang inalalayan si Griselda palabas. Habang inilalabas siya sa mansyon, dumaan siya sa harap ng malaking portrait ng kanyang ama at ni Doña Remedios.
Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng mga awtoridad. Doon, nalaman ni Faustina ang balita mula kay Attorney Valdez. Si Doña Remedios ay tuluyan ng hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang piyansa dahil sa dami ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang gabi ay natapos ng may katahimikan. Ang Mansyon de Silva ay hindi na isang lugar ng takot. Habang nakatayo si Faustina sa balkonahe, tinitingnan ang malawak na lupain na ngayon ay muli nang nakapangalan sa kanya. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng salapi. Tapos na, Papa, bulong niya sa hangin. Tila kinakausap ang kanyang yumaong ama. Nakuha na natin ang hustisya. Lumapit si Alejandro sa kanya. Ang kanyang braso ay may benda na. Faustina, anong susunod nating gagawin? Tumingin si Faustina sa kanyang asawa. Ang pag-ibig ay naroon pa, ngunit ang daan patungo sa buong pagtanggap ay malayo pa. Ang mansyong ito, sisirain ko ang Homsru na yon. Gagawa tayo ng isang bagong lugar. Isang lugar kung saan walang itatagong lihim. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang huling dokumento ang inabot ni Attorney Valdez kay Faustina. May isa pang huling habilin ang iyong ama, Faustina. Isang bagay na hindi kailanman nalaman ni na Remedios. Isang lihim na nakabaon sa mismong pundasyon ng bahay na ito. Ang pinakamahirap na bahagi ng paggaling ay hindi ang paghilom ng mga sugat sa balat, kundi ang pagtanggap na ang mga taong dapat ay nagprotekta sa iyo ang siyang naging dahilan ng iyong pagdurusa. Nakatayo si Faustina sa tapat ng pintuan ng Hamru. Ang lugar na dati ay naging madilim niyang bilangguan. Hawak niya ang kamay ni Alejandro, hindi bilang tanda ng buong pagpapatawad, kundi bilang saksi sa huling kabanata ng kanilang nakaraan. Kasama nila si Attorney Valdez, na may dalang mga kagamitan upang buksan ang huling lihim na iniwan ni Roberto Sandoval. Dito, Faustina, turo ni Attorney Valdez sa isang bahagi ng sahig na gawa sa matibay na bato malapit sa pundasyon ng mansyon. Sabi ng iyong ama, sa oras na maging malaya ka na, dito mo matatagpuan ang tunay na pundasyon ng inyong pamilya. Habang dahan-dahang binubungkan ni Alejandro ang bahaging iyon, ang bawat tunog ng pagtama ng bakal sa bato ay tila isang pintig ng puso ni Faustina. Wala siyang nararamdamang takot na yon. Tanging isang malalim na pananabik. Nang maalis ang huling piraso ng semento, lumitaw ang isang maliit na kahon na gawa sa nara, balot ng makapal na plastik upang hindi pasukin ng halumigmig. Nang buksan ni Faustina ang kahon, hindi ginto ang bumungad sa kanya. Sa loob ay may isang tumpok ng mga lumang liham, isang kwintas na may pendant na hugis puso, at isang kupas na dokumento ng pagkakaibigan. Ito ang orihinal na kasunduan ng tatay mo at ng tatay ni Alejandro, paliwanag ni Attorney Valdez habang binabasa ang dokumento. Hindi sila magkaaway. Sa katunayan, binuo nila ang Mansyon de Silva bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ang kalahati ng mansyong ito ay sadyang inilaan para sa iyo, Faustina, mula pa noong isilang ka. Ngunit ang mas nakatunaw sa puso ni Faustina ay ang isang liham na sadyang nakasulat para sa kanya. Sa aking mahal na Faustina, panimula ng liham sa sulat kamay ng kanyang ama. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ang tunay na yaman ay hindi ang lupang kinatatayuan mo, kundi ang danggal na hindi kailanman matitibag ng kahit anong bagyo. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang protektahan ng personal, ngunit ang bawat bato sa bahay na ito ay saksi sa aking pagmamahal sa iyo. Napaluha si Faustina habang yakap ang liham. Isang golden moment ang namayani sa madilim na silong. Ang silid na dati ay puno ng pait, ay ngayon ay napuno ng init ng pag-ibig ng isang ama. Ang bawat luhang pumatak sa papel ay tila naghugas sa bawat hapdi na naranasan niya sa kamay ni na Remedios. Tumingin si Alejandro kay Faustina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Faustina, lahat ng ito,
Sa'yo talaga ito. Hindi kami ang nagbigay sa'yo ng lugar dito. Ikaw ang nagmamay-ari ng bawat hininga ng bahay na ito. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Faustina. Tapos ng oras ng paghingi ng tawad, Alejandro. Ang kailangan natin ngayon ay ang oras para bumuo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alejandro na may halong pag-asa. Aalis ako sa mansyong ito. Matatag na wika ni Faustina. Ibebenta ko ang bahaging ito sa isang charity foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. Hindi ko kayang manirahan sa isang lugar na may ganitong karaming multo. Magsisimula ako ng bagong buhay kasama si Baby Roberto at si Papa sa isang lugar na walang pader na gawa sa kasinungalingan. Paano ako? Mahinang tanong ni Alejandro. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay namin, Alejandro, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Sagot ni Faustina habang naglalakad palabas ng Hamzru. Hindi sapat na asawa kita sa papel. Kailangan kitang makitang maging isang lalaking kayang tumayo ng mag-isa, nang walang anino ng iyong ina. Habang paakyat sila sa hagdanan, iniwan ni Faustina ang Hamzru na nakabukas ang pinto. Hinahayaan ang liwanag ng araw na pumasok sa madilim na silid. Ang bawat hakbang niya ay tila mas lalong gumaan. Ang bagong Faustina ay hindi na ang basahan na tinawag ni Remedios, kundi isang babaeng may sariling liwanag. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas sa mansyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking hindi nila kilala ang bumaba. May dalang isang itim na envelope para kay Faustina Sandoval, wika ng lalaki. Isang huling mensahe mula kay Doña Remedios bago siya tuluyang ilipat sa maximum security prison. Nang buksan ni Faustina ang envelope, bumagsak ang kanyang puso. Sa loob ay may isang litrato. Isang litrato ni Baby Roberto habang natutulog. Ngunit may isang pulang marka ng krus sa mukha nito. At sa likod, may nakasulat na isang pangungusap sa pulang tinta. Ang karma ay hindi natatapos sa rehas, Faustina. Hanggat may natitirang De Silva sa labas, hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ang bawat hibla ng papel na hawak ni Faustina ay tila naging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang katinuan. Ang pulang krus sa mukha ng kanyang anak sa larawan ay hindi lamang tinta. Ito ay isang paalala na ang galamay ng kasamaan ni Doña Remedios ay mahaba at hindi basta-basta napuputol ng mga rehas ng kulungan. Hindi pa siya tapos. Kahit nasa loob na siya, gusto pa rin niyang ubusin ang hininga ko, bulong ni Faustina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding poot. Napayakap siya ng mahigpit kay Baby Roberto na tila ba ang sarili niyang katawan ay sapat na panangga laban sa anumang panganib na darating. Mabilis na kinuha ni Alejandro ang larawan mula sa mga kamay ni Faustina. Ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay nagapoy sa galit. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari ito. Kahit sarili kong ina, hindi ko papayagang saktan kayo muli, wika ni Alejandro. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng isang uri ng determinasyon na ngayon lamang nakita ni Faustina. Inutusan ni Alejandro ang kanyang mga tauhan na higpitan ang seguridad. Ngunit alam ni Faustina na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa loob ng mga pader ng Mansyon de Silva. Ang bahay na ito ay kasing rupok ng isang kastilyong buhangin na anumang oras ay pwedeng anurin ng alon ng nakaraan. Alejandro, aalis na kami. Na yun din, deklara ni Faustina habang mabilis na nag-iimpake ng iilang mahahalagang gamit. Saan kayo pupunta? Gabi na, Faustina. Mas ligtas kayo rito, pagpigil ni Alejandro. Ligtas? Napatawa ng mapait si Faustina. Dito sa bahay, kung saan mo ko hinayaang malunod. Dito sa bahay, kung saan ang bawat sulok ay may amoy ng lason ng ina mo? Hindi, Alejandro. Hanggat nakikita ko ang mga pader na ito,
hinding-hindi ako magiging malaya. Dito naganap ang isang golden moment, isang sandali ng masakit, ngunit kailangang pagpapasya. Lumapit si Attorney Valdez at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. May isang maliit na bahay ako sa probinsya, Faustina. Walang nakakaalam nito. Doon, ang tanging maririnig nyo ay ang tunog ng dagat at ang huni ng mga ibon. Doon, maari nating simulan ang tunay na paghilom. Tumingin si Faustina kay Alejandro. Nakikita niya ang pagsisikap sa mga mata ng asawa, ang kagustuhang itama ang bawat mali. Ngunit alam ni Faustina na ang pag-ibig ay hindi sapat upang burahin ang trauma. Alejandro, kung tunay mo kaming mahal, hayaan mo muna kaming huminga ng malayo sa iyo. Kailangan mong ayusin ang lahat dito. Kailangan mong tiyakin na wala nang matitirang anino ni Remedios bago tayo muling magkaharap. Walang nagawa si Alejandro, kundi tumanggo. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak habang pinapanood niyang isinasakay ni Attorney Valdez ang mag-ina sa sasakyan. Bago tuluyang magsara ang pinto, hinawakan ni Faustina ang kamay ni Alejandro sa huling pagkakataon. Maging malaya ka rin, Alejandro. Maging malaya ka sa bigat ng iyong apelido, huling habilin ni Faustina. Habang buwibiyahe sila palayo sa Mansion de Silva, tinitigan ni Faustina ang naglalahong anino ng engranding bahay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat kilometrong layo ay tila isang tanikalang napuputol. Pagdating nila sa maliit na bahay sa tabi ng dagat, sinalubong sila ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakaaliw. Inihiga ni Faustina si Baby Roberto sa isang simpleng duyan na gawa sa kawayan. Ang hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanyang muka. Nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga si Faustina ng malalim, nang walang bara sa kanyang lalamunan. Ngunit sa kalaliman ng gabi, habang nakatitig sa madilim na abot-tanaw ng dagat, naalala ni Faustina ang larawang may pulang krus. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Si Doña Remedios ay maaring nasa loob ng rehas, ngunit ang kanyang pot ay isang apoy na mahirap patayin. Isang misteryosong tawag ang natanggap ni Attorney Valdez kinabukasan. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang nakikinig. Naintindihan ko. Siguraduhin niyo ang lahat. Ano yan, Papa? Tanong ni Faustina. Ang mga tauhan ni Remedios sa labas? Isa-isa na silang nahuhuli ng mga pulis sa tulong ni Alejandro. Isinakripisyo ni Alejandro ang lahat ng kanyang koneksyon upang protektahan kayo. Paliwanag ni Valdez. Naramdaman ni Faustina ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang lalaking dati ay hindi siya kayang ipagtanggol. Ngayon ay ibinibigay ang lahat upang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. May pag-asa pa nga ba para sa kanila? O ang mga sugat ng nakaraan ay sadyang masyadong malalim upang tuluyang maghilom? Lumipas ang 3 taon na tila isang mahabang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat hampas ng alon sa pampangang probinsya ay tila naghuhugas sa mga natitirang bakas ng pait sa puso ni Faustina. Wala na ang maputlang babaeng nanginginig sa takot sa loob ng Hamzru. Ang nakatayo ngayon sa harap ng isang maliit, ngunit masayang panaderya, ay isang babaeng may ningning sa mga mata at ngiti na kasing tamis ng mga tinapay na kanyang inilalako. Ang dating Mansion de Silva ay isa na ngayong Bahay Pag-asa Sandoval. Isang kanlungan para sa mga inang biktima ng pang-aabuso, kung saan ang bawat silid na dati ay saksi sa kalupitan ay punong-puno na ngayon ng tawanan at pag-asa. Ipinagkatiwala ni Faustina ang pamamahala nito kay Aling Nena at Attorney Valdez, habang siya ay piniling mamuhay ng simple sa tabi ng dagat. Isang hapon, habang naglalaro si Baby Roberto sa buhanginan, isang batang masigla at puno ng buhay, isang pamilyar na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang tahanan. Bumaba ang isang lalaking may dalang isang maliit na saranggola, si Alejandro.
Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana at puno ng kapalaluan. Nakasuot siya ng simpleng polo, ang kanyang mukha ay mas matanda tingnan, ngunit mas maamo. Sa loob ng 3 taon, nanatili siya sa malayo, pinapatunayan ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pagtulon sa pundasyon at pagtiyak na ang kanyang ina at kapatid ay mananatili sa likod ng rehas upang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. "Maari ba akong pumasok?" tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Tinitigan siya ni Faustina. Sa bawat guhit sa mukha ni Alejandro, nakikita niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kumikirot ang kanyang dibdib. "Ang pintuan ay laging bukas para sa ama ni Roberto," sagot ni Faustina. Dito naganap ang huling golden moment ng kanilang kwento. Naupo sila sa ilalim ng puno ng niyog, pinapanood ang kanilang anak na pilit pinalilipad ang saranggula. Walang mga magarbo na salita, walang mga pangakong mahirap tuparin. Tanging ang katahimikan ng pagtanggap ang namayani sa pagitan nila. "Nagawa mo na ba akong patawarin, Faustina?" Mahinang tanong ni Alejandro. "Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala, Alejandro. Ibinibigay ito dahil karapat-dapat ang biktima na maging malaya sa galit," sagot ni Faustina habang nakatingin sa malawak na dagat. "Pinatawad na kita, hindi dahil sa nakalimutan ko ang Hamzru, kundi dahil mas mahal ko ang kapayapaan ng aking kasalukuyan kaysa sa pait ng aking nakaraan." Ngumiti si Alejandro, isang ngiti na may kasamang luha ng pasasalamat. Alam niya na ang daan pabalik sa puso ni Faustina ay mahaba pa, ngunit sapat na sa kanya ang pagkakataong maging bahagi ng buhay nito, kahit bilang isang kaibigan o isang ama na unti-unting bumubuo ng tiwala. Ang kwento ni Faustina ay hindi lamang kwento ng isang babaeng inapi at nagtagumpay. Ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa lakas ng loob na tumayo muli matapos madapa. At ang tunay na katarungan ay ang kakayahang piliin ang pagmamahal at paghilom sa kabila ng lahat ng dahilan para maghiganti. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, nagkulay ginto ang buong paligid. Hawak ni Faustina ang kamay ng kanyang anak at sa kabilang banda, dahan-dahang humawak si Alejandro sa maliit na kamay ng bata. Ang 3 anino sa buhanginan ay tila nagpapakita ng isang bagong simula. Isang pamanang hindi gawa sa ginto o lupa, kundi sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay at mas dalisay. Ang unos ay tapos na. Ang dagat ay payapa na. At si Faustina, sa wakas, ay tunay na ng malaya.